Nagbabala si Stroheim na mapanganib ang nilalang. Sa kabila nito ay pinaglaruan pa ni Jojo si Santana na ikinatakot ng mga kasama. Naisip daw kasi ni Joseph na baka mabait si Santana at sila Stroheim ang villain. Pero nang di siya pinansin ay nainis siya kaya inatake niya ito ngunit di niya ito nagawang saktan. Pinagmasdan nito ang baril na nagawa nitong makabisado agad kaya ikinabahala nila ang katalinuhan nito. Ngunit ininis pa ito ng bida kaya inatake siya ng mga ribs na kinontra niya ng hamon kaya tumalsik sa kisame. Na-curious si Santana sa ginamit niyang hamon energy. Si Speedwagon ang hinigop nito kaya sinuntok ito ni Jojo at naapektuhan ng mga dugo sa paligid subalit di makatagos ang hamon energy sa katawan nito. Sa halip ay pinutol nito ang kanyang kamay pero naitago niya pala ito sa huling segundo. Pero di niya na alam ang gagawin kung ayaw tumama ng hamon. Nagtatalo pa sila kung ano ang gagawin ng sumugod si Santana kaya gumamit siya ng patalim upang subukang padaanin dito ang hamon energy ngunit tila naging goma ang braso nito kaya pinuntiryan niya na lang ang matakaso na kailag at tinamaan siya ng solid kick. Nang inaabsorb na siya nito ay walang magawa si Speedwagon. Kaya pipindutin na ni Stroheim ang self-destruct ng lab subalit sinadya pala ito ni Jojo upang sa loob ni Santana umatake na ng wasak sa katawan nito. Nalaman ni Joseph na gumagamit ng matinding digestive fluid si Santana pero di siya natunaw dahil sa hamon energy niya. Umatake pa rin si Santana kaya itinali ito ni Joseph Joestar. Saka binato niya ang tolalang Stroheim at sinabi ng German na sikat ng araw ang kahinaan nito kaya binigay ng bida ang lahat upang mailabas lang ito. Subalit inatake siya ng mga lamang loob ni Santana upang di siya magtagumpay. Kaya tumakbo ang German officer upang buksan ang pinto kaso nagawa ni Santana na maitali ang kanyang paa. Dahil may axe doon ay pinag-utos ni Stroheim na putulin ni Jojo ang kanyang paa bago tuluyang mabuo si Santana. Napahanga ang bida at pinutol niya na ito kaya nabuksan na niya ang pinto, subalit nagtago sa kanyang katawan si Santana at kinontrol ang kanyang katawan. Naisip ni Stroheim na mamamatay na siya kaya sinabi niyang meron pang ibang mga pillarman at nalaman nilang 2,000 years na natulog ang mga ito. At kailangan nilang maubos ang mga ito upang di ma-extinct ang mga tao. Sinabi din itong magtungo sa Rome si Jojo upang mag-training ng hamon energy nito. Hinihila na siya ni Santana kaya mas pinili niyang pasabugin ang sarili bago ito makabalik sa dilim. Subalit di ito namatay dahil sa kakayahan ni Santana. At sinuntok nito ng napakalakas si Jojo na tumalsik sa balon. Pero dahil tanghaling tapat ay may refleksyon pala ng araw sa tubig sa balon saka pinigilan siya ni Jojo na mahulog sa tubig upang tuluyang malusaw. Nagtungo nga si Jojo sa Rome pero nagalit siya sa spaghetti na mukhang may tinta ng pusit pero napakasarap pala nito. Samantala isang babaero ang kinainisan ni Jojo dahil sa mga pambobola nito. Kaya pinatigas niya ang pasta at tinira ang lalaki na nasalag nito at binalik sa kanya. Ngunit ito pala ang apo ni Zeppeli na si Caesar. Nakapagtatag ng malaking organisasyon si Speedwagon upang tulungan ng mga tao pero ang pinaka-misyon nito ay ang alamin ang misteryo sa mga Stone Mask. Nagsagawa sila ng mga experiment sa katawan ni Santana kaya nalaman nilang buhay pa ito at maaaring gumalaw kung di lang dahil sa nakatutok na ultraviolet light. Napagtanto nila sa mga nakaukit na si Santana ay isa lang palang pinakamahina sa uri nito. Kaya balak nilang hanapin at tapusin ang iba pang malalakas na Pillarman. Kaya nagtungo sila ni Jojo sa apo ni Zeppeli pero di magkasundo ang dalawa dahil sinisisi ni Caesar ang lolo ni Jojo sa pagkamatay ng lolo niya. Dahil di pinapansin ay sumugod si Jojo ngunit ang babae lang na binigyan ni Caesar ng hamon energy ang nanghagis sa kanya. Nagalit na si Jojo kaya umatake na ng secret hamon bubble launcher si Caesar at tumama ito sa pagmumukha ni Joseph tapos nakulong siya sa loob nito at tuluyang minaliit ni Caesar. Pero na-predict ni Jojo ang sasabihin nito sa lumabas sa bibig ng babae ang pigeon na may hamon energy ni Joseph kaya patas sila. Subalit di pa rin siya nito pinapansin kaya niyaya niyang maglaro ng card pero nalaman itong nais niyang mangdaya. Kaya pinahiya siya ng bida na isang manyak dahil may salamin sa sapatos kaya nagkainitan at pinigilan sila ni Speedwagon. Dumating ang isang German army na magiging guide nila patungo sa iba pang Pillarman. Giit ni Caesar na siya lang ang dahilan kaya makikita ni Jojo ang ibang Pillarman. Nakita ni Caesar ang amulet ni Mark na malapit ng mag-asawa at sa kilig ay bumabangga na sila. Saka tinukso nito si Jojo na wala pang jowa. Kaya naisip ni Jojo na magkaroon ng sariling special move para ipagmayabang kay Caesar. Kinabahan ng mga German sa mga Pillarman kahit may nakatutok na mga UV light. Nang tignan ng isa ay nabutas siya nito dahil nabuhay ang Pillarman kaya tinutukan ng mas maraming UV lights pero pinagpapatay na sila nito at tuluyang nabuhay. Nagpakilala itong si Wamo at dinaanan ng mga sundalo na nagkadikit ang mga kamay, saka tinusok ang isa at hinigop silang lahat. Saka binuhay din ito ang mga master niya. Binuksan ni Mark ang lagusan patungo sa chamber at naglakbay sila sa loob. Nakapagtatakang walang German army doon at nakita na lang nilang tuyot ang mga ito. Saka nakita nila ang tatlong Pillarman at dinaanan lang ng isa si Mark na natunaw ang katawan. Di sila pinansin ng mga ito dahil mga insekto lang ang tingin sa kanila. Kinausap ni Wamo ang dalawang master na balak hanapin ang Red Stone of Asia upang ilagay sa Stone Mask at maging mga perpekto silang nilalang.
Noon ay hawak ng Roman Empire ang bato ngunit ngayon ay kailangan pa nilang alamin kung sino na ang may hawak nito. Nang makatapak si Cars sa anino ni Wamo ay aksidente niya itong naatake kaya humingi ng tawad at handang tanggapin ang parusa, pero pinagbigyan siya ni Cars. Nagmakaawa si Mark na patayin na siya ni Caesar upang di na siya maghirap, kaya walang nagawa ang kaibigan kundi ang sundin ito. Ngunit nakakalungkot na di na matutuloy ang kasal nito kaya nais nilang ipaghiganti. Sa sobrang galit ay umatake ng deadly bubble launcher si Caesar. Nasaktan dito si Wamo subalit pinaputok lang nito ang napakaraming bubble launcher kaya nalaman nilang naiintindihan ng mga ito ang hamon energy. Nagkakasugat si Caesar dahil sa hangin. Akala daw ng tatlo ay naubos na nila ang mga hamon user 2,000 years ago. Pero natawa ang mga ito sa reaksyon ni Caesar na kapareho ng mga pinatay nila noon. Kaso di sila pinansin dahil di sila isang banta kaya sumugod si Caesar ngunit pinuntirya siya ni Wamo sa leeg saka siya binalibag. Aalis na sana ang mga ito nang magpapansin si Jojo at tinukso pa si Caesar sa kanilabas ang lato-lato na siya pala ang nagpauso. Nilagyan niya ng hamon ang mga ito at umikot ng napakabilis pero tinamaan siya sa ulo. Pero naglabas pa siya ng isang pares at winasiwas ng mabilis saka hinagis pero di tumama. Natakot si Speedwagon dahil alam niyang kutong lupa lang ang tingin ng mga ito kay Jojo. Nagpasikat pa si Joseph at tinago ang lato-lato, ngunit pag-atake ay nakakailag lang ang katawan ni Wamo sa kanya. Binigyan siya ni Wamo ng 1 minuto para lumaban dahil 1 minuto na lang din ang buhay niya bago maubusan ng dugo. Nang magbalik ang lato-lato na tumama sa ulo ni Wamo kaya positive pa rin ang bida at tinagtad niya ng mga atake ang kalaban. Ngunit sadya palang nagpapatama si Wamo saka nagpalaki ng katawan kaya napaatras si Jojo. Saka pinaikot nito ang dalawang kamay at nagkaroon ng malakas na hangin na brutal na tumama sa ating bida. Papatayin din ni Wamo sila Caesar dahil nakita nilang tinamaan siya ni Jojo ngunit ang bida ay nagkukunwaring patay pag lumilingon ng kalaban. Kalaunan ay nakarating siya sa wagon pero nalaman ni Wamo kaso natuwa pa si Jojo dahil plano niya talagang iligtas ang dalawang kasama. Nagtaka si Wamo kung ba't ang lakas ng kanyang loob. Saka nalaman nito ang lahat ng mga cheap na plano niya kaya si Wamo na mismo ang nagpatalsik sa wagon na sinasakyan nila. Kahit nakahiga na ay nagtataka pa rin si Wamo kung ba't di ito nawawalan ng pag-asa. Saka niloko siya ni Jojo na kung mag-training siya ng 1 buwan ay mabibigyan niya ito ng magandang laban na hinahanap ng katawan nito na natulog sa loob ng 2,000 years. Nagyabang pa si Jojo na baka matalo niya pa ang mga ito pagkatapos ng 1 buwan na training. Giit ni Master SCDC na patayin niya na ito. Tapos kinain ni SCDC ang dinamita na sumabog sa tiyan. Pumayag naman ng dalawa sa sinabi ni Jojo pero nilagyan siya ng mga ito ng Ring of Death na lalason sa kanya sa loob ng 1 buwan upang di siya tumakas dahil ang antidote ay nasa mga lip at nose piercing ng mga ito. Pero si Cars ay walang pake sa trip nila. Saka siya pinuntahan ni Caesar na napahanga sa negotiation skill niya. Dahil sa mga poison ring sa katawan ay kabado si Jojo kung lalakas ba siya sa loob lang ng 1 buwan. Pinakita ni Caesar na dapat di matapan ng tubig gamit ang hamon energy. Ngunit nabasag ni Jojo ang baso, kaya sinabi ni Caesar ang sikreto na dapat ay sa dulo ng daliri magpalabas ng hamon. Nasa Venice sila patungo sa master ni Caesar. Kailangan nilang magbangka patungo sa Air Suplena Island at ang magbabangka ay pinakita ang matinding control sa hamon energy na sinampal ang bida. Nang tanggalin ng maskara ay ito pala ang master ni Caesar na si Lisa. Nais ng bida na gumanti pero biglang gumawa si Lisa ng high bark at nagpaikot-ikot at nagtungo kay Joseph upang lagyan siya ng mask. Ito daw ay breathing corrector kaya kailangan niyang huminga ng ayon sa ritmo dahil kung hindi ay masusuffocate siya. Nang mawala sa ritmo si Jojo ay muntik na siyang nalunod. Nilinaw din ni Lisa na ginagawa niya ito para matalo nila ang mga kalaban. Napansin ni Jojo na ginagalang ito ni Caesar at sinabi ni Caesar na parang ina ang turing niya dito. Patungo na sila sa misteryosong Air Suplena Island na merong dark aura kung saan sila magsasanay. Kasama ni Speedwagon si Irina pero di niya sinabi ang tungkol sa poison ring dahil pinagbantaan siya ni Jojo. Pagdating ay natakot si Caesar dahil nais ng master na gawin nila ang Hell Climb Pillar training na maraming buhay ang nasawi dahil sa hirap. Binuksan ito ng master at inihulog sila sa ilalim at merong 24 meter ang aakyatin nila pero doon na sila mamamatay kung di ito magawa. Hirap na hirap sa pag-akyat si Caesar gamit ang hamon energy sa daliri na di magawa ni Joseph kaya galit na galit siya kay Lisa at gumawa siya ng mahabang lubid upang gamitin sa pag-akyat kaso pinutol ito ni Lisa dahil kailangan niyang masanay ang hamon. At wala itong pake kahit mamatay si Jojo kung mabigo itong makaakyat. 28 hours ang nakalipas ay wala pa ring progress si Jojo habang si Caesar ay nasa 15 meters na pero hirap na ito. Pero nakita ni Jojo ang teknik kaya nagawa na rin niyang makakapit. Makalipas ang 24 hours ay nakahabol si Jojo dahil napakadulas at napakatarik na sa bandang 18 meters. Kalaunan ay nakakita si Joseph ng crack pero isa pala itong trap upang magkaroon ng malakas na oil barrier. Nang subukan ni Caesar ay nahiwa ang bakal na ballpen kaya tinitigan niya ng masama si Jojo. Sa kabila nito ay sinubukan ni Caesar na patibayin ang katawan
gamit ang hamon kaya nakalusot na siya sa oil barrier pero nag-aalala siya kay Jojo. Makalipas ang 9 na oras ay nakaakyat na si Caesar at nagmakaawa siyang tulungan nila si Jojo dahil siguradong mahihiwa ito ng oil barrier. Ngunit inipon ng bida ang hamon energy at lakas loob na umakyat at nagawa niyang makaslide sa oil barrier, saka ginamit niya ang momentum upang makatalon sa kabilang bahagi ng pader kaya napahanga si Lisa dahil sa talino nito. Pero nalaman ni Jojo na mas madulas pa pala doon at wala na siyang lakas pero iniligtas naman siya ni Caesar na nanghihina na rin pero ligtas na nakaakyat ang dalawa. Nais ni Jojo na magiganti sa ginawa ni Lisa. Ngunit binigyan siya ng baso at di niya na natapon ng tubig at di na rin nabasag kaya nagpasalamat pa siya kay Lisa. Biglang may sumawsaw dahil dumating ang mga susunod nilang trainer na nagawang marshmallow ang tubig. Ito ay sila Messina at Loggins sa mga lingkod ni Lisa. Pinalapit sila ni Loggins ngunit na-prank sila nito. Saka nag-training sila ng matindi sa loob ng 3 linggo. Sinubukan ni Cars ang maliit na redstone pero di ito sapat para ma-refract ang sikat ng araw kaya kailangan nila ng Super Asia upang di na sila magtago sa dilim. Samantala ang hinahanap nila ay hawak pala ni Lisa na pinakita ang kakayahan nitong mag-refract ng liwanag. Nais ni Jojo na wasakin na lang ito pero sinabi ni Lisa na kailangan din nila ito upang matalo sila Cars. At sinabing ang final exam nila ay talunin sila Messina at Loggins. Naglaban sila Master Messina at Caesar sa cable. Si Jojo ay hinanap si Master Loggins subalit pinatay na pala ito ni AC/DC dahil nalaman niyang na kay Lisa ang Super Asia. Binutes nito ang lungs ni Loggins para di makagamit ng hamon. Naglakad si AC/DC sa mga tinik pero gumagamit ng hamon si Jojo at hinamon niya na ito pero ayaw pa siyang patulan pero makulit kaya inatake nito na napigilan niya at nabutas pa ang palad pero di na makatakas ang bida. Ngunit tumalon si Jojo at nahuli ito ng special cable na nakatali pala kay Loggins saka ginamit na conductor ang cable ng hamon energy kaya naputol ang kamay ni AC/DC. Pinagtawanan nito ni Jojo at sinipa pa ang kamay pero nabigla siya nang umiyak ito na parang batang inagawan ng candy. Pagkatapos ay naging kalmado na ito at ang braso ni Loggins ang ipinalit sa kanyang braso. Saka natunaw si Loggins dahil sa dugo ni AC/DC. Umatake si Jojo ng lato-lato sa kalaban. Ngunit naglabas ito ng mga ugat upang lagyan siya ng dugo. Naglalaban pa rin sila Messina at Caesar nang mapatalsik ito ng binata gamit ang bubble technique. Kaya sinabing nakapasa na daw siya dahil mapanganib na kung magpatuloy pa sila. Pero aminado si Caesar na mas lumakas pa siya dahil ayaw niyang maabotan ni Jojo. Subalit nakita niyang kinakalaban nito ngayon si AC/DC na nasunog ang mask kaya muntik na daw ang maganda niyang lips. Alam pala ng Pillarman na nagpapatawa lang siya upang mang-distract habang gumagawa siya ng plano. Plano pala ni Jojo na gamitin muli ang string bilang trap pero natawa ang villain dahil nababasa nito ang iniisip niya. Tumalon ito at muling umatake ng mga ugat pero tagumpay itong nahuli sa string trap ni Jojo mula sa sombrero ngunit napipredict nito ang sasabihin niya at nagkalat din pala ito ng sariling ugat mula sa paa at pinatakan siya ng mga dugo. Nakita ni Caesar na natatalo na si Jojo pero masyado itong malayo para tulungan nila. Sa kabila ng tila asidong dugo ay tumawa pa si Joseph at sinabing natalo na daw si AC/DC nang di nito alam. Dahil nahuli na pala niya ng string ang kalaban, saka nagpadala ng napakatinding hamon energy na puminsala ng matindi sa buong katawan nito at nagliwanag ng matindi hanggang sa tuluyang sumabog, saka tumalsik ang nose piercing na agad niyang kinuha at ininom upang maglaho ang poison ring sa lalamunan. Pero di niya alam na nakakapit ang utak nito sa kanyang likod. Nagtataka si Lisa kung ba't ang tagal nila Jojo. Dumating si Suzy Q para magtanong kung ano ang susuotin ni Lisa. Naligo na ito at paglabas ni Suzy Q ay nagulat siya kay Jojo. Nagwapuhan si Suzy kay Jojo dahil ngayon niya lang itong nakitang walang mask nang biglang lumipat ang utak kay Suzy Q at kinontrol nito ang dalaga. Saka naramdaman ni Jojo na di na masakit ang kanyang likod. Nakita niyang nagpadala si Suzy ng isang package. Di na makapaghintay si Jojo kaya binalak niyang sumilip kay Lisa habang naliligo. Pero nagulat siya nang makita sa loob si Suzy Q dahil nasa labas lang ito kanina at nagkaroon pa ng likido ang pinto. Nakita ni Lisa na may kumokontrol sa katawan ni Suzy Q na si AC/DC. At ang pinadala pala kanina ni Suzy Q ay ang Redstone of Asia. Nagbabala din ito na kailangan nilang patayin si Suzy Q kung nais siyang tuluyan. Dumating si Caesar at inakalang naninilip si Jojo sa master niya. Nagpanggap naman si AC/DC upang maloko si Caesar. Pinag-utos naman ni Lisa na habulin ni Caesar ang redstone nang bigla siyang sinipa ni AC/DC upang di nila masundan ang bato kaya humarang pa ito sa pinto. Tinakot ito ni Jojo na papatayin kahit madamay pa ang dalaga. Pero alam ng Pillarman na di niya ito itutuloy.
Tansya ni ACDC na nakarating na ang bato kaya pasasabugin niya na ang katawan ng dalaga upang masunog sila ng dugo nito kaya pinag-utos ni Lisa na tapusin na ito ni Jojo. Pero dahil sa kanilang training ay nakaisip si Jojo ng paraan kaya nagsanib puwersa sila upang makagawa ng positive at negative hamon energy sa katawan ni Suzy Q upang mapalabas ang utak ni ACDC na biglang tumalon patungo kay Jojo pero naluso na ito sa sikat ng araw. Subalit naintindihan ni Jojo ang pagsakripisyo ni ACDC para maibigay sa mga kasama nito ang Super Asia. Nakaligtas naman si Suzy Q at tinanong ni Lisa kung saan patungo ang bato ayon sa alaala ni ACDC kaya nalaman nilang sa St. Moritz sa Switzerland. Nagkasundo silang lumusat sa border upang mabawi lang ang bato at si Jojo naman ay ipinangako na babalikan si Suzy Q. Samantala si Cars ay naglalakad at may mga lasing na nagmamaneho na muntik na ang tuta kaya pinutol niya ang kamay ng kamote kaya sumabog ang kotse habang nag-iisip si Cars sa nangyari kay ACDC. Nakarating na sila sa border ng Italy at Switzerland. Kalaunan ay napadaan ng German Army na nakilala si Joseph pero wala siyang ideya kung sino ito. Nakuha rin ng German Army ang package na naglalaman ng Red Stone of Asia. Sinabi ng Army officer na matagal na silang nagmamasid kila Jojo at nais din itong makipagtulungan upang matalo sila Cars. Pero nagpasalamat na rin si Lisa na di ito nakuha ng Pillar Men. Pero nais din ng German na gamitin ng maskara at bato upang masakop ang mundo. Inalam ni Cars ang bilang ng sundalo sa loob sa pamamagitan ng body heat at kalaunan ay pinatay niya ang mga ito. Pero nagtaka siya kung ba't di niya na-detect ang isang lalaki na nandoon. Dumating si Jojo at nang umatake si Cars ay isa na pala itong cyborg kaya di naramdaman kanina ang body heat at nakita ni Jojo na si Stroheim pala ito. Di makapaniwala si Joseph sa dalawa niyang nakita at pinagbantaan pa siya ni Cars dahil alam nitong pinatay niya si ACDC. Nainis si Stroheim kaya pinakita ang kakayahan ng mechanical arm na nagpa-atras kay Cars dahil may grip force ito ng 2,000 kilo na doble sa lakas ni Santana. Saka nag-reload ito at ginamit ang 600 rounds per minute niyang machine gun sa immortal na katawan ni Cars. Pero nagagawa ni Cars na mahiwa ang mga bala na ipinagtaka ni Stroheim. Dahil ang blade pala ng Pillar Man ay parang super high-speed chainsaw kaya mabilis lang na nahiwa nito ang German soldier. Nag-alala si Joseph dahil alam niyang di niya magagawang masalag ang nakakatakot na sandata ni Cars. Samantala kinuha na nito ang Red Stone of Asia kay Stroheim. Akala ni Cars ay wala nang magagawa si Stroheim pero bigla itong gumamit ng ultraviolet laser kaya nabitiwan niya ang bato. Nakipag-unahan si Jojo kay Cars ngunit dahil sa agwat ng kakayahang pisikal ay nakuha ito ni Cars gamit ang paa nang lagyan siya ni Joseph ng snow kaya nakuha ang Super Asia, ngunit nakakapit ito sa kanya kaya parehong nahulog sa bangin. Kumapit naman si Jojo sa icicle gamit ang hamon pero naputol ito agad. Naisip ni Jojo na magpagapang ng hamon sa blade ni Cars pero sinipa na siya nito at habang nasa ere ay balak siyang hiwain kaya hinarang ni Jojo ang bato dahil di ito wawasakin ni Cars, saka sumipa si Jojo at ginamit ang mga icicle upang makagawa ng lubid kay Caesar. Pero bago mahulog si Cars ay sinuntok niya ang pader upang di niya tamaan ng bulaklak saka tumawa ng parang baliw dahil di niya titigilan si Joseph Joestar. Nagtungo sila sa magandang resort kung saan kahit pusa ay ayaw na kumain ng hipon. Dahil salmon ang gusto nito pero tinukso lang ni Joseph. Alam niyang mali ang mangbuli ng pusa pero nililibang niya ang sarili dahil 5 araw na lang bago siya malaso ng poison ring ni Wamo. Nakikita nila doon ang address na sinulat ni ACDC sa package na naisip nilang kuta ni Cars. Naisip nila Caesar at Messina na sumugod habang may araw pa, pero naisip ni Jojo na baka may mga trap doon. Kaya nag-away ang dalawa at umabot pa sa pisikalan ng kanilang pagtatalo na inawat ng mga kasama. Pinipigilan nila si Caesar ngunit nais na nitong ipaghiganti ang mga ninuno niya kaya sumugod mag-isa sa pinagtataguan ng kalaban.